na po yung pinakahuling series, no? Huling week na pag-uusapan po natin tong family, no, sa series po natin. Na kung saan mga kapatid, pinapakita dito na may mga desisyon po tayo sa buhay po natin na minsan apektado o may impact sa pamilya po natin. Yung desisyon mo ngayon ay pwede maka-impact ito sa mga susunod na pangyayari sa buhay mo, mga kapatid. No? So kung titignan po natin, sa araw-araw natin na pamumuhay, we all make choices. Lahat tayo ay gumagawa ng mga pagpipili. No? Kanina nga lang, pipili ka kung ano yung isusuot mo. Di ba? Pipili ka na, o kaya magde-decide ka, simba ko ba? oh, sabi nga sa radyo, kailangan pa bang i-memorize yan? Yeah? Familiar po ba kayo doon? Kailangan pa bang i-memorize na mag-church ba ako? Yeah? So mga kapatid, pagdating kay Lord ay kung ano yung sinasabi ni Lord, wala na dapat. Pili-pili pa, mag-church ba o hindi? Ano sagot doon? Siyempre, mag-church. Amen? So, kung hindi ka nakapag-church, dahil nakapili ka, ano ba? Labahin ba? Simba ba ako? Ang tanong, ano ba yung mahalaga? Mas mahalaga yung ano eh, kasi wala akong masusuot bukas. Wow! Ang daming araw. Nataon pa na Sunday. No? So, mga kapatid, yung mga choices o decisions ng ating buhay ay may impact ito sa mga susunod na araw ng buhay po natin. Hindi lamang sa mga araw ng buhay po natin, maging sa mga generation. No, kung ano yung magiging decision mo today, it will make an impact, no, sa next generation. Mga kapatid, sa buhay po natin, hindi mo pwedeng alisin ang pagpipili. Hindi na lang yung mamumuhay ka ng come what may. Kapag sinabing come what may, kung ano na lang yung darating, kung ano na lang yung makikita mo, hindi, mga kapatid. Paano kung masama naman yung darating sa'yo? Susunod ka na lang ba kung ano yung nandun? Kailangan pipiliin mo na ito yung nakakasama. So, dun ka dapat sa nakakabuti. Sa umaga pong ito, mga kapatid, may papakita natin, yung buhay po natin ay puno ito ng desisyon. Life is a choice. Life, no, it's what we make it. Sabi nga, di ba? Pero mga kapatid, mapupunta po tayo sa ganung mga sitwasyon kung nasusunod po natin ang kalooban ng ating Diyos. Ano po ba yung tinuturo ni Lord sa atin? Ano ba yung kalooban ni Lord sa atin? Some choices are heavier than others. No, may mga pagpipili po tayo. May mga decisions po tayo na mas matimbang, no, may mga kailangan po natin na piliin ng mga tao, no? Pipili ka ba sa ministry o yung sa bahay, no, yung pamilya o yung trabaho? Pipili ka eh. Ang tanong dito is ano ba yung dapat gawin po natin? Sa mensahe po natin na ibabahagi ngayon, may isa pong Bible character o isang family na kung saan ay napakaganda na ng legacy na iniiwan ng kanyang mga ninuno, pero dahil sa kanyang mga maling desisyon, nawalang saysay ang lahat ng mga naipamana o naging legacy ng kanyang lolo, maging kanyang tatay. No? So, nung sinabi dito, maging kay Haring David ay hindi nakakalimutan ni Lord yung mga naging desisyon o pagpipili ni David. Kaya nga kinalugdan po siya ng ating Diyos. Pinagpala po si David kasi bakit? Sa kanyang mga nakaraang desisyon. So tayo mga kapatid, we will look at tragic contrast. No, titignan po natin yung mga tragic event o tragic nangyari, no, sa Bible character na ito na si Jehoram. No? Kung familiar tayo kay Jehoram, no, mamaya po titingnan po natin ano ba yung background ni Jehoram. No? Pero siya yung naging hari, no, sa Second Chronicles 21. Napakahaba po nito, pero gusto ko lang po maintindihan kung ano po ba yung sinasabi ng ating Diyos dito at kung ano yung gustong magawa po natin para sa ganun may apply po natin ito sa buhay po natin. No? Si King Jehoram, mga kapatid, isa itong
hari sa 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 Juda, no, na kung saan may naipamana na lahat ang kanyang mga ninuno sa kanya. He had everything, no, yung royalty, no, yung katanyagan, yung power, yung kapangyarihan, yung mga naipamana niyang spiritual or godly ancestors, no, ay like kinaasa, si Asa po kasi ay ito yung pinakalolo niya. Isa siya sa mga kinalugdan ng ating Diyos na naging mabuting hari. Hindi siya naging katulad ng mga ibang hari ng mga Juda, no, na may kanya-kanyang Diyos, Diyos-Diyosan. Si Asa ay nagkaroon siya ng covenant kay Lord na sa ganon mapanindigan niya yung pagiging hari po niya, yung mabuting hari po niya. At naipasa niya ito kay Haring Jehoshaphat. No, familiar po tayo kay Haring Jehoshaphat? No, na kung saan ay ganun din po. Kung ano yung namana o legacy ang iniwan ng kanyang tatay na si Asa, ay yun din po ang isinapamuhay po ni Jehoshaphat. Kaya lang, nung nagkaanak si Jehoshaphat, marami po siyang mga anak, at isa dito si Jehoram, no, Jehoram, ay naputol yung legacy yang naipamana o iniwan po ni Jehoshaphat. Nang dahil sa mga tatlong maling desisyon na pinili po ni Jehoram. So kaya nga sa umagang ito mga kapatid, titignan po natin yung 3 wrong decisions of Jehoram, no? At paano po natin ito ma-apply sa buhay po natin. So sa topic po natin ito ay yung first slide po natin, ang title po natin ay The Weight of Our Choices. Yung bigat ng ating mga decision o yung mga pinipili po natin. Basahin po natin yung 2 Chronicles chapter 21. Sabi niya, ako na lang po ang magbabasa. Flash mo na lang, Chase, sundin nyo na lang po ako. Medyo mahaba po ito. Pero, para lang maintindihan po natin yung pinakakwento. No? Sabi niya, ito po ang kwento, ito po yung talata na si Haring Jehoram ng Juda. Sabi niya, namatay si Jehoshaphat at inilibing sa lungsod ni David sa libingan ng kanyang mga ninuno. Pumalit sa kanya ang kanyang anak na si Jehoram. Verse 2, ang iba pang mga anak na lalaki ni Haring Jehoshaphat ng Juda ay sina Azarias, Jehiel, Zacarias, Azarias, Mikael at Zephatias. Pinamanahan sila ng kanilang ama ng maraming pilak, ginto at iba pang halagang ari-arian. Binigyan din sila ng mga pader na lungsod ng Juda, ngunit kay Jehoram ibinigay ang paghahari sapagkat siya ang panganay. So si Jehoram po ang siyang panganay sa mga magkakapatid. So may iniwang mga ari-arian pamana, kumbaga. Diba? Yung mga last will and testament nila, yung royalty and yung power, yun po yung naibigay kay Jehoram dahil siya yung panganay. Sabi niya dito sa next verse, nang matatag na ang paghahari ni Jehoram, pinatay niya ang kanyang mga kapatid. Ipinapatay niya lahat ng kanyang kapatid, pati ang ibang mga opisyal ng Juda. So siguro pinapatay dahil nga baka maungasan ako. Baka ma-take over yung power, no? Si Jehoram ay 32 years old daw, 32 taon ng gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 8 taon. So imagine 8 years, no, na naging hari siya, naging presidente po siya. Sumunod siya sa pamumuhay ng mga hari ng mga Israel. Kasi yung pamumuhay ng mga hari sa Israel ay ito yung mga dumating yung punto na nagkaroon ng kanya-kanyang mga polisiya, no, o Diyos-Diyosan itong mga hari ng Israel. Which is, no, si Asa at si Jehoshaphat, mga kapatid, naging mabuting hari sila kasi mas pinili nila na isa sila sa mga hari na sumunod sa kalooban ng ating Diyos. Pero si Jehoram ay isa siya sa mga hari na sumunod sa mga hari ng Israel na kung saan nagkaroon ng iba-ibang mga Diyos-Diyosan. No? Gaya ng ginawa ng sambahayan ni Ahab, dahil ang kanyang napangasawa ay anak ni Ahab, masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. So,
just sa background po, si Ahab po, isa siya sa mga naging masamang hari ng Israel. No, na kung saan nagkaroon ng yung kingdom niya naging wardom. So kapag sinabing wardom kasi sa English kasi sinasabi ng wardom, ito yung mga naging lugar, ano siya, prostitutes, no? Sa ang ginawa kasi nila ng Diyos-Diyosan doon, may Diyos kasi na Diyos of fertility. Kapag sinabing Diyos of fertility, kailangan mong aliwin yung kanilang Diyos. So, lot of sexual activities, no? Kumbaga, nasa ano sila, bahay aliwan, lugar ng aliwan. No, yun yung paraan nila para magkaroon o pagpalain sila ng Diyos. Diyos nila hindi si Lord. Kasi gumawa nga sila ng Diyos-Diyosan. So, siguro na-enjoy. Parang sabi ni maganda to Na-enjoy nga kasi lust of the flesh. No, ito yung nasa ng kanyang laman. O nga naman. Araw-araw may mga nakikita kang mga nagkakaroon ng sexual ng ganito, may mga pag-aaliw, nagbebenta ng aliw, mga prostitutes. No? Yun po yung nangyari. No? So, sabi niya sa verse 7, pero dahil sa kasunduan ng Panginoon kay David, hindi niya nilipol ang mga angkan ni David. Nangako siya kay David na hindi mawawalan si David ng angkan ng maghahari magpakailanman. Nang panahon ng paghahari ni Jehoram, nagrebelde ang Edom sa Judah at pumili nila ng hari. Nasa tama ba? Tama po, ibang salin lang. Kaya pumunta si Jehoram at ang kanyang mga opisyal sa Edom, dala ang lahat ng karawahe. Pinalibutan siya ng mga commander ng mga nakarwahe ng mga taga-Edom, pero kinagabihan sinalakay ng mga Edomita at nakatakas sila. Verse 10, hanggang ngayon, nagre-rebelde pa rin ang mga Edom sa Judah sa panahon ding yon. Nagre-rebelde ang mga Libna sa Judah dahil tinakwil ni Jehoram ang Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. So, tignan niyo po mga kapatid, nagkaaway-away dahil yung kalooban ni Yahweh ay hindi ginawa o sinunod ni Jehoram. Maging yung iniwang legasiya ng kanyang ama at yung kanyang lolo na si Asa, ang tatay niya si Jehoshaphat, tinalikuran niya itong mga to. Kaya nagkagulo-gulo, ang daming nagalit. Pero para sa kanya, wala itong kwenta. Hanggang ngayon, nagre-rebelde pa rin ang mga Edom sa Judah. Sa panahon din yon, nagrebelde ang mga Libna sa Judah dahil tinakwil ni Jehoram ang Panginoon, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Ninuno niya sina Asa at Jehoshaphat. Nagpatayo siya ng mga sambahan ng mga bulubundukin ng Judah na siyang dahilan ng pagsamba ng mga Jerusalem at taga-Judah sa mga Diyos-Diyosan. Ito po, mga kapatid, nagkaroon sila ng mga iba-ibang mga Diyos-Diyosan, mga altar, mga lugar na kung saan ito yung lugar ng mga aliwan, ito yung mga lugar ng mga Diyos-Diyosan. Ganon yung naging pamumuno ni Jehoram kasi yun po yung nai-apply niya. Sumunod po siya sa mga polisiya o sa mga kautusan ng mga hari sa Israel. Pinadalhan ni Propeta Elias si Jehoram ng sulat na nagsabi, at ito nakarating na kay Yahweh. Kaya nga inutusan po si Prophet Elias, na ito ang sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng inyong ninunong si David, hindi mo sinunod ang pamumuhay ng inyong amang si Jehoshaphat at ang inyong lolo na si Asa, na naging hari ng Judah. Sa halip, sinunod mo ang pamumuhay ng mga hari ng Israel. Hinikayat mo ang mga taga-Judah at mga taga-Jerusalem sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So, hinikayat pa niya, nag-invite pa siya. Dahil nga siya yung hari, talagang pinush niya kung ano yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Gaya ng ginawa ni Ahab. Pinatay mo rin ang inyong mga sariling mga kapatid na mas mahusay pa sa'yo. Jehoram, pinatay mo yung mga kapatid mo na mas mahusay pa sa'yo, na mas magaling pa sa'yo. Nalabis na lungkot si Yahweh. Kaya nga sumulat po siya sa pamamagitan po ni Prophet Elias, pinadala ito kay Jehoram. Kaya nga ngayon, parurusahan ka ng Panginoon, ikaw at ang inyong mamamayan, mga anak, mga asawa, at lahat ng inyong ari-arian,
matinding parusa ang ipadadala niya sa inyo. Ikaw mismo ang magtitiis ng tiyan. No? Ikaw ang magtitiis ng malubhang karamdaman sa tiyan. No? Magkakaroon ito ng masisira yung tiyan niya, yung bituka niya. No? Sabi niya dito, hanggang sa lumabas ang inyong bituka. So yun po yung galit ng ating Diyos. Kaya nga, marunong magalit ang Diyos kapag hindi nasusunod ang kanyang kalooban. Pagkatapos, pinalusob ng Panginoon laban kay Jehoram ang mga Filisteo at mga Arabo na nakatira malapit sa Ethiopia. Nilusob nila ang Huda at sinakop at sinamsam ang mga ari-arian sa palasyo ng hari. So, kinuha lahat, no, yung mga ari-arian ng hari ni Jehoram. Pati ang kanyang mga asawa at anak, inalis sa kanya. Walang tinira sa kanya. Ang bunso lang niyang anak na si Ahazia ang hindi nadala. Pagkatapos noon, pinahirapan ng Panginoon si Jehoram ng karamdaman sa tiyan na walang kagalingan. Walang gamot. Yung kanyang naranasang parusa. Yun po yung galit ng ating Diyos. At pagkalipas ng 2 taon, lumabas ang kanyang bituka dahil sa karamdaman at namatay siya sa sobrang sakit. Hindi nagsindi ng apoy ang kanyang mamamayan sa pagpaparangal sa kanya. Ibig sabihin, walang may kipaglamya kaya walang nakiramay sa kanya. Walang nagsindi ng kandila, wala kung ano-ano naman. Walang nag-alay ng kung ano-ano naman. Di ba yung mga presidente nagkakaroon pa ng pag namatay, di ba may mga tawag dito, yung mga 21 gun salute, no, talagang ipaparada, wala. Imagine mo, isa kang makapangyarihang hari, pero inalis yung asawa, inalis yung mga anak, no? Maging yung pagpupugay bilang sang hari, inalis sa iyo. Inalisan siya ng karapatan para magkaroon ng simpatya sa kanya. Tulad ng kanilang ginawa sa kanyang mga ninuno. So, hindi katulad ng ginawa kay Asa, ng kanyang lolo, at kay Jehoshaphat, na talagang binigyang pagpupugay ang kanilang pagkahari dahil naging mabuting hari. Pero, nandahil sa ginawa ni Jehoram, sa pagtalikod niya kay Yahweh, pinarusahan niya ito. At ni isa, walang magandang, hindi siya nabigyan ng magandang libing, hindi siya nabigyan ng magandang kahit man lang burol o kung ano-ano man na pakikipagsimpatya. Namatay mag-isa si Jehoram. Si Jehoram ay 32 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira at naghari siya roon sa loob ng 8 taon. Nang mamatay siya, walang nagluksa. 32 years na kanyang buhay, 8 years na pamumuno paghahari. Ni isa, walang nakiramay sa kanya. Nang mamamatay siya, walang nagluksa sa kanya, inilibing siya sa lungsod ni David, pero hindi sa libingan ng mga hari. Verse 21. Yun po yung pangalawang chapter pala. Mga kapatid, kung titingnan po natin, imaginein mo yon. Natandaan ko ito, mga kapatid, bagamat hindi ito yung totally na nangyari na ito sa Pilipinas. Noong panahon ng martial law. Di ba? Imagine mo, 21 years back, kung di ako nagkakamali, na pag-ahari, pagiging presidente ni Marcos. Pero sa loob ng ilang taon niyang pag-ahari, hindi man lang siya naipalibing sa mga, bago pa, di ba? Bago lang siya naipalibing sa libingan ng bayani. Galit na galit. Kasi bakit? Sa pananamantala. So, ganun din po ang nangyari kay Jehoram. Pero bago po tayo dumako sa mga ilang punto po natin, mga kapatid, pwede po ba tayong lahat ay yumukot manalangin? Ama, sa oras pong ito, tinatanggap po namin ang iyong mga salita at hayaan mo mangusap ka sa bawat isa sa amin. Naniniwala kami, Panginoon, ano man yung tinuturo mo sa amin, O God, magkakaroon ito ng application sa buhay po namin. Ama, pangunahan mo ko, pangunahan mo ang bawat isa, Panginoon, na sa ganun, ano ang tinuturo mo sa amin, Panginoon, O God, magamit po namin ito sa bawat araw ng buhay po namin. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang papuri. In Jesus' name, Amen and Amen. So mga kapatid,
it still relates no sa series ng pagkakaroon ng pamilya. The weight of our choices. Ano ba yung naging choice ni Jehoram? Imagine po natin mga kapatid, nasa kanya na yung royalty, nasa kanya na yung kapangyarihan, nasa kanya na yung katanyagan na ipamana ng kanyang lolo at ang kanyang tatay, ng kanyang mga ninuno. Pero nandahil sa kanyang tatlong maling desisyon, na walang saysay ang lahat ng mga ito. Yung unang desisyon na ginawa ni Jehoram, Jehoram chose not to follow the ways of Asa and Jehoshaphat. Hindi niya piniling sundan yung naging kaparaanan ng kanyang mga ninuno. Jehoram chose not to follow. Mas pinili niya yung mga hari ng mga Israel kaysa sa mga legasiyang iniwan ni Asa at ni Jehoshaphat. Kung titingnan natin yung verse 12, mga kapatid, ang sinasabi dito, tumanggap si Jehoram ng isang sulat mula kay Elias na isang propeta. Ang sabi sa liham, ito ang mensahe ni Yahweh, ang Diyos ni David ng iyong ama. Hindi mo sinundan ang halimbawa ng iyong amang si Jehoshaphat at ni Asa na hari sa Judah. Nagalit si Yahweh nang dahil hindi nasunod ang legasiyang iniwan ng kanyang mga ninuno. Para mas maunawaan natin mga kapatid, si Asa po, ito yung lola po ni Jehoram na naging tapat sa Diyos. Nung panahon niya ay nagkaroon ng malawakang reformation. No, yung mga maling pagsamba, binago po ni Asa. Naituwid, naitama yung mga mali kasi galit. Alam niyang magagalit si Yahweh kapag hindi nasunod ang kalooban ni Yahweh. At ganoon din po, kung ano yung nung mamatay na si Asa, yun naman yung naipamana niya kay Jehoshaphat. At yun naman ang ginawa ni Jehoshaphat. Pinili niya yung mga mabubuti at magagandang halimbawa ng kanyang amang si Asa. At ngayon, ito yung bilin ni Jehoshaphat sa kanya. Nasundin yung legacy yan ni Jehoshaphat ng kanyang ama, no? Ni Jehoram. Pinasa sa kanya yung kapangyarihan kasi siya yung pinakapanganay. Pero naputol yung legacy yang naipamana ng kanyang ninuno nang dahil sa maling desisyon. He prioritized yung power, yung flesh. He prioritized yung maling pagsamba kesa sa naging legasiya ng kanyang mga ninuno. Mga kapatid, kung titingnan po natin, naputol yung pagpapala ng Diyos kay Jehoram. Ito po yung realidad ng buhay po natin. Katulad po ni Jehoram, yung lolo niya na si Asa at ama niya si Jehoshaphat, ang kanyang may mga haring naglingkod sa Diyos ng tapat. He had the perfect blueprint. Yung pagiging matagumpay na buhay, a successful life, a successful family. Nandun na sana. Pinagpala eh. Pinagpala siya simula sa lolo hanggang sa tatay, maging sana sa kanyang mga pamilya. Di ba nga, yung last topic po natin, we should build a successful home. Naging matagumpay naman yung layunin po ni Jehoshaphat. Kaya lang, natigil lang ito nang dahil sa maling desisyon. He had the perfect blueprint for the successful life. Pero anong ginawa niya? Sinadya ng talikuran ang magandang halimbawa ng kanyang mga ninuno. Mga kapatid, sa realidad ng mundo po natin, akala natin mas marunong tayo sa mga mas naunan sa atin. So kung titingnan po natin, may mga na siya eh. May mga blueprint na siya. May mga tinitangala na dapat siya. May mga paggagayahan na lang sana niya. May imitate na lang sana niya. May apply na lang sana niya sa panahon ngayon. Pero dahil sa generation by generation, nabago ang ikot ng mundo sa maling desisyon.
Mas pinili niya yung mali kesa sa mabuti. Kaya mga kapatid, napakahalaga na yung mga desisyon natin sa buhay, kailangan pinag-iisipan po yan. Pinagpipray po yung mga yan. Ito ba yung kalooban ng Diyos o kalooban mo na lang? Katulad ng nangyari kay Jehoram, ang kalooban na lang ng kanyang sarili ang nasunod. Hindi nasunod ang kalooban ng Diyos, hindi nasunod ang kalooban o legasiya ng kanyang mga nanino. We ignored yung godly advices. Ito yung madalas na mangyari sa atin. Mas madalas po natin ma-ignore or ipawalang bahala yung mga godly advices. Kasi bakit? Kapag sinabi dito na magmi-ministry ka, isasantabi mo yung ganong mga advices, tapos ikaw, pagpapatuloy mo yung maling kaparaanan. Sabi ng pastor mo, sabi ng leader mo, huwag ka muna manligaw, huwag ka muna magpaligaw. Mag-aral ka muna, mag-serve ka muna kay Lord, no? So ganun yung mga payo, yung mga godly advices. Pero dahil sabi mo nga, generation, ay hindi na uso yan. Ang uso ngayon, kailangan may inspiration ka. Nagpaligaw ka, natukso kayo, nabuntis ka, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi ka na rin nakapaglingkod kasi naging busy ka na rin sa pagiging ina mo. Mga kapatid, ganun yung nangyari kay Jehoram. Natigil yung pagpapala. Gagaya na lang din tayo mga kapatid. Katulad ni Jehoram, may mga blueprint na sana. May mga susundin na lang sana. May mga gagawin na lang sana siya para lang maging matagumpay siya sa paghahari. Mga kapatid, ang turo po sa atin ng ating Diyos dito, learn from others' mistakes. Ano man yung mga pagkakamali ng mga ibang tao na nakapaligid sa iyo, mga kapatid, matuto ka. Huwag mong gayahin. Kung alam mong nagkamali na sila, kung alam mo may mga pagkakamali sa kanilang ginagawa, ba't mo papipiliin na sundan sila? Gagaya ka na lang, yung tama na. May-inspire ka na lang, yung tama na. May mga trending, ang tanong, kalooban ba yan ng Diyos? Bilang mga magulang o kapatid o leader, ano yung mga godly legacies na iiwan po natin sa ating mga anak? Mga magulang, ano yung mga godly advices? Mga leaders, ano yung mga godly advices na maiiwan natin sa ating mga youth, sa ating mga anak? Yung pangalawang choice na pinili po ni Jehoram chose power, wealth over good relationships. Mas pinili ni Jehoram yung kapangyarihan, kayamanan, kaysa sa magandang relasyon. Sa verse 13, anong ginawa niya? Nang muupo si Jehoram sa trono, sa kapangyarihan, para masigurado, para masecure niya ang kanyang kapangyarihan, anong ginawa niya? Pinagpapatay niya kanyang mismong mga anak, ay mga kapatid. Para lang sa kapangyarihan, para lang sa mga mana, para lang sa yaman. Pinatay niya ang kanyang mga kapatid. Pinatay niya ang sarili niyang pamilya para lang umagaw, sa mga taong pwedeng umagaw sa kanyang korona o sa kanyang trono. Ayaw niyang maungasan, ayaw niyang matalbugan, ayaw niyang mapalitan ang kanyang kapangyarihan. Ayaw niyang mapalitan ang kanyang pagkahari. Kaya anong ginawa niya? He valued his position over his relationship sa kanyang mga kapatid. Pinatay niya ito. He valued position, wealth, power, more than blood relations and love. Pinatay niya ang kapatid niya, baka mapalitan po siya. Ito yung realidad ng buhay po natin. Napakadaling matrap sa mga ganitong sitwasyon. Mga kapatid, wala naman nangyayari ngayon. Pero may mga ilan sa mga balita, nababalitaan po natin. Pinagpapatay ang kanyang mga pamilya para lamang mapasa kanya yung mga mana. Mga kapatid, hindi man tayo literal na pumapatay, pero sinisira po natin ang relasyon po natin dahil sa maling desisyon,
Nandahil sa mga mana, titulo lang yan. Ang daming mga kapatid na nag-aaway-away nandahil sa agawan sa lupa, agawan sa trono, agawan sa posisyon, agawan sa katanyagan. Imagine po natin mga kapatid, yung mga politicians, hindi nagkakasundo-sundo. Kasi bakit? Tingnan po natin yung mga Binay family. Napakaganda ng Makati, napakatanyag ng kanilang mga pamilya, na ang dami na nilang pag-aari, pero pareho silang tumatakbong mayor. Magkapatid. Hindi nagkakasundo-sundo. At ito yung kinabagsak po ni Jehoram. Nandahil sa kanyang maling desisyon, mas pinili niyang kapangyarihan, mas pinili niyang kayamanan, kaysa sa mabuting relasyon na kailangan niya sa mga susunod ang araw ng kanyang buhay. Which is, hindi niya ito natanggap. Kasi bakit? Pinatay niya ang kanyang mga kapatid. Ito yung realidad ng buhay na kung saan, basta kumikita ka ng pera, okay lang kahit na may matapakan ka. Okay lang kahit mag-away kayo ng kapatid mo. Mga kapatid, mana lang yan. Titulo lang yan. Bahay lang yan. Pero yung relasyon ng inyong magkakapatid, church, alin ba yung mas mahalaga? Mas mahalaga ba yung yaman? Mas mahalaga ba yung pamana? Mas mahalaga ba yung titulo? Mas mahalaga ba yung papel? Mas mahalaga ba yung posisyon? Mas mahalaga ba yung title mo bilang isang para masabi na ikaw yung nakaupong sa isang paglilingkod? Ano ba yung mas mahalaga sa'yo? Sisiraan mo yung kapatid mo para lamang ikaw yung mas maging tanyag? Kung ano na yung mga ipagsasabi mo sa mga iba o ikakalat mong mga fake news para lamang ikaw ang magmukhang mabuti? Ganun ba yon? Church, ang turo po sa atin, kaya nga bumagsak si Jehoram dahil mas pinili niya ang sariling kagustuhan kaysa sa mag-over good relationship sa kanyang mga kapatid. Pangatlo, Jehoram chose a bad relationship with Athaliah. Paano ba humantong si Jehoram sa ganitong punto? Paano ba nagkaroon ng ganitong pag-iisip si Jehoram kung bakit natigil yung legacy yang ipinamana sa kanya ng lolo, ang kanyang tatay? Nandahil sa maling relationship. Bakit nagbago si Jehoram? Sabi niya sa Bible, sabi niya sa verse 6, sapagkat ang anak na babae ni Ahab ang kanyang naging asawa. Si Ahab, isa sa mga masamang hari. So, nagkaroon ng anak si Ahab. At yun naman po ang napangasawa ni Jehoram. So, meging katuwangan ni Ahab. So, siguro marineyo. Para may pakita niya na mas tapat siya sa kanyang asawa at kanyang tatay, kanyang biyanan, tinalikuran niya ang kanyang mga anak. Pinatay niya at maging yung legasiya ng kanyang mga ninuno, pinatay na rin. Mga kapatid, ang punto ko dito, kapag nasa maling relasyon ka, pwedeng mabago ang iyong ugali. Pwedeng mabago ang maling perspective mo. Nakadepende yung ating personality or attitude kung sino ang nakakasama po natin. Sino ang mga pinapapasok mo sa buhay mo? Mga kapatid, a bad relationship can pull you down faster than you can pull them up. Anong ibig po sabihin nito, mga kapatid? Yung maling relasyon, yun po yung mas mabilis na ikakabagsak po natin. Bad company corrupts good character. Kung sino yung nakakasama mo, pwede kang maging katulad nila. Kung yung 4 na kasama mo ay marites, ikaw yung 5.
Kung yung tatlong kasama mo na lasinggero, na palaaway, ikaw yung pang-apat. Ganun ang nangyari kay Jehoram. Pinatay niya yung legasiya, pinatay niya ang kanyang mga pamilya para lamang sa kagustuhan niya na mamuno, maghari, mamana ang lahat, makuha ng lahat ng mga mana. Mga kapatid, yung hangganan o naging dulo ni Jehoram ay napakalungkot. Ang ganda ng simula, pero natapos sa nag-iisa lang siya. Nag-umpisa siya na may mana, na may yaman, na may pamilya, pero namatay siyang mag-isa. Jehoram chose not to follow the ways of Asa and Jehoshaphat. Jehoram chose power and wealth over good relationships. Jehoram chose a bad relationship with Athaliah, yung anak ni Ahab. Kung ano yung bunga, kung ano yung puno, siya naging bunga. Mga kapatid, tayo mga magulang, ano yung maipapamana natin sa ating mga anak? Kung ano yung naipamana mong hindi mana lamang sa titulo yan, maging sa ugali, ganun din po mapapalaki ang ating mga anak. Pero, Pastor, bakit? Si Jehoshaphat, si Asa, nang yung mga naging nunod niya, maganda naman yung pagpapalaki, yung legacy ang iniwan niya. Bakit naging ganito si Jehoram? Yun po papasok. Ano ba yung pinipili mo? Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, salvation, no, it's not, hindi na, yung salvation, mga kapatid, ay hindi ito pwedeng maipamana. It's still up to you. Yung salvation o kaligtasan, nasa iyo pa din. Individual po, mga kapatid. Hindi porke yung anak mo o yung asawa mo ay pastor, automatic ligtas ka na. Hindi, mga kapatid. Hindi naman kayo sabay na maghaharap. Pastor, ligtas po ako, no? Kasi pastor ko naman po asawa ko naman po si pastor eh. No. Haharap tayo sa ating Diyos. Hindi by group. Yung pagharap po natin. Ano yung mga aplikasyon o yung mga application na pwede po natin gawin, mga kapatid, para maiwasan po natin yung magsisi? Pwede naman sanang hindi magsisi si Jehoram, pero namatay siya ng may pagsisisi. He passed away, sabi niya sa next slide, he passed away to no one's regret. Walang nag-ano sa kanya, ay namatay siya, sayang naman. Walang nanghinayang sa kanyang pagkamatay. Ikinatuwa pa siya. Ikinatuwa pa ang kanyang pagkamatay. Walang sumama sa kanya. Walang nakidalamhati sa kanya. Wala man lang nakipagsimpatya sa kanya. Wala man naglibing sa kanya sa libingan ng mga hari. Number one, na para maiwasan po natin yung mga devastation o yung mga ganitong tragic moments ng buhay po natin. To avoid this, ito po yung mga tatlong paraan para pumili po tayo, no, ng desisyon ayon sa kalooban ng ating Diyos. Choose godly company and follow their ways or die alone. Mga kapatid, sabi dito, suriin natin yung mga circle of friends po natin. Walang masama na makipagkaibigan, pero yung kaibigan, pwede kang dalhin sa masama. Nakukuha po ba natin yon? Walang masama sa pakikipagkaibigan, pero yung mga kaibigan mo, kapag masama yung ginagawa nila, pwede ka nilang dalhin sa masama. Choose your friends, choose your circle wisely. Piliin mo yung makakasama mo na makakapagpabuti sa'yo. Yung makakapag-encourage sa'yo. Yung maitutuwid yung mga pagkakamali. Hindi yung para gayahin ang kanilang mga pagkakamali. Sabi po dito,
Sino ba ang nakakasama mo sa mga bawat araw ng buhay mo? Kung kasama natin ay walang takot sa Diyos, unti-unti, magiging katulad kanila. Ang kasama natin ay alinman, no? Kung ang mga kasama natin ay mas pinipili ang kanilang sariling layaw, unti-unti, magiging ganun ka na rin. Pero kung ang kasama mo ay pinapalapit ka sa Diyos, tiyak, pati ikaw, mas mapapalapit kay Lord. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, sabi niya, huwag kayong paloloko, ang masasamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Bad company corrupts good character. Mga kapatid, sabi sa Proverbs 13 verse 20, ang lumalakad kasamang marunong ay magiging marunong. Ngunit ang kasama ng mangmang ay mapapahamak. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Kung yung mga kasama mo ay palamura, palainom, palaaway, mga kapatid, kahit ayaw mo man makisama sa kanila, madadawit ka. Maaakay ka. Kaya nga, choose your friends wisely. Are they godly company? Na ilalapit ka ba nila kay Lord? Kung yung best friend mo, kasama mo o lingkod mo naglilingkod kay Lord, nasa magandang kasama ka. You are in a good company. Pero kung yung kaibigan mo, yung best friend mo, nilalayo ka, ay wag ka na muna mag-church. Tara, tambay tayo. Tara, shot muna tayo, mga kapatid. Layuan mo yung mga ganyang mga relasyon. Pangalawa, choose relationships and value them over wealth and power. Aanin mo yung mansyon kung mag-isa ka lang naman. Aanin mo yung magandang sasakyan kung marami naman nagagalit sa'yo. Aanin mo yung malaking bahay kung mag-isa ka lang. Aanin mo yung promotion kung wasak naman yung pamilya mo. Mga kapatid, ang tinuturo po sa atin dito, katulad ng mga naibahagi po natin, anong saysay ng yung sweldo, ng promotion mo, o ng salary mo, kung wala ka naman panahon sa mga anak mo, kung wala ka naman panahon sa asawa mo. Aanin mo yung titulo mo sa job title mo, kung yung mga anak mo, hindi ka naman kilala. Hindi naman nila kilala kung ano yung ugali ng tatay nila. Imaginin mo yon. Sa trabaho talagang nandun yung respeto, pero sa bahay, walang respeto yung mga anak sa'yo, yung mga anak mo sa'yo. Kasi bakit? Imbes na turuan mo sila, ilapit mo sila kay Lord, hinayaan mo sila na mapariwara o yung mga kasama nila, hindi mo sila na-guide. Kasi bakit? Busy ka sa trabaho. Busy ka sa promotion. Busy ka paano ka ma-increase. Nawalan ka ng oras sa asawa mo. Mas kilala ka pa nga ng mga kaibigan mo kaysa sa asawa mo kasi mas may panahon ka pa sa mga kaibigan mo. May panahon ka pa sa mga trabaho mo, sa mga negosyo mo, kaysa sa pamilya mo. Choose relationships. Mas piliin po natin yung relationship kaysa sa titulo. Mas piliin po natin yung magandang relasyon kaysa sa pamana. Mas piliin natin yung relasyon ng inyong magkakapatid kaysa sa pag-iinggitan, sa pagyayabangan, competition. Alisin po natin yan. Sabi sa Matthew 16 verse 26, sapagkat anong mapapala ng isang tao kung makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang buhay. Makamtan mo nga yung kapangyarihan, makamtan mo nga yung yaman, yung bawat pamana, pero mapapahamak naman ang iyong buhay. Kasi bakit? Yung mga pinipili mo ay hindi nakalooban ng ating Diyos. Proverbs 17 verse 1,
higit na mabuti ang tuyong tinapay na may kapayapaan kaysa sa bahay puno ng handaan ng may pag-aaway. Di bali ang ulam mo tuyo, di bali ang ulam mo, asin at toyo na lang, sama-sama naman kayong pamilya nagkakasundo, kaysa kung may malaking bahay, hindi naman kayo nagkakasundo-sundo. Ano ba yung mas mahalaga sa'yo? Mas pinili mong siraan ang yung pamilya, yung kapatid mo. Mas pinili mong siraan yung relasyon, sirain ang relasyon nyo kaysa sa magandang relasyon na sana meron ka ngayon. Kaya hindi lahat na masasarap ang ulam, may kapayapaan. Kaya hindi lahat na maginhawang buhay, payapa ang buhay nila. Church, anin mo yung katanyagan kung wala ka naman palang saysay sa mga pamilya mo. Mas mahalaga ang relasyon sa pagkakapatid kaysa sa mga posisyon o mana. Si Jehoram, ang mahalaga sa kanya ay yung kapangyarihan at ang kayamanan. Kaya nga pinatay niya ang kanyang mga anak, ay kanyang mga kapatid. Namatay siyang mag-isa kasi yung mga dapat na mag-aasikaso sana sa kanya sa panahon na may sakit siya, walang nag-asikaso sa kanya. Sa panahong dapat siyang mailibing, walang naglibing sa kanya kasi yung mga dapat taong kasama niya sa huling araw ng kanyang buhay, pinatay niya. Yung mga kapatid na sana'y aalayan siya ng mga ganitong mga pagpupugay sa kanya, walang taong natira sa kanya. Namatay siyang mag-isa dahil sa kanyang sariling kagustuhan. Sa maling desisyon, nawasak hindi lamang kanyang pamilya, kundi ang buhay niya. Mga kapatid, tayo, ano po ba yung pinipili po natin sa oras pong ito? Piliin mo yung mabuting relasyon ninyo sa pamilya ninyo kaysa sa mga mana, kaysa kung anuman yung mga katanyagan o yaman na pwede po natin mamanahin sa ating mga magulang. Ang daming magkakapatid na hindi nagkakasundo-sundo nang dahil sa awayan sa mana. Awayan sa mga last will and testament. Hindi, sa akin yan. Hindi. May ganyan ka na, may asawa ka na, dapat sa akin na to. Hindi, may bukid ka na, dapat sa akin na to. May nga post may nga siran Wala nang reunion. Kasi bakit? Mas naging mahalaga ang titulo kaysa sa pagkakapamilya. Pangatlo, choose to follow biblical principles to avoid regret. Pwede ka naman hindi magsisi. Huwag tayong mabuhay na may pagsisisi. Magsisi ka dahil nagkasala ka. Pero magsisi ka dahil hindi mo nagawa yung mabuti. Mga kapatid, pwede naman po tayong hindi umabot sa pagsisisi. Choose to follow biblical principles to avoid regret. Huwag nating antayin na maranasan pa natin ang hagupit ng disiplina ng Diyos. No? Yung galit ng Diyos, huwag na nating antayin. Katulad na nangyari kay Jehoram. Pwede naman yan talikuran yung maling ginagawa nung panahong siya'y napangasawa niya si Atalia, pero nag-enjoy siya. Yung galit ng Diyos, anong ginawa sa kanya? Pinadalan siya ng matinding sakit. Hanggang lumabas ang laman ng kanyang bituka. Hanggang sa sobrang sakit, wala nang lunas ito, namatay na lamang siya. Inalis sa kanya ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak. Isinumpa si Jehoram. Let the word of God be the compass of your choice. Mga kapatid, mas piliin po natin sundin ang kalooban ng ating Diyos. Lahat tayo may karapatang pumili. We have our own free will. Pero yung pagpipili po natin, palagi natin piliin kung ano ang kalooban ng Diyos.
Bago ka humakbang sa mga ganitong desisyon, ano ba yung sinasabi ng Diyos? May confirmation ba ni Lord? Bago po tayo magtapos, mga kapatid, ito po yung iiwan ko sa inyo. Let us remember that our choices today, yung mga pinipili po natin sa ngayon, it will shape our destiny tomorrow. Yun po yung magdidikta sa atin sa bawat araw ng buhay po natin. Yung decision mo ngayon ay magkakaroon ng impact sa susunod na generation. Let us remember that our choices today shape our destiny tomorrow. Si David at si Solomon ay pumili na magtayo para maglingkod para sa Panginoon. Anong ginawa ng Diyos? Pinagpala niya ang kanyang mga lahi. Si Jehoram ay pinili ang kanyang sarili pakikinabangan. Kaya bandang huli, yung sarili lang niyang nadala niya. Yaman, korona, magandang libingan, hindi niya ito naranasan. Yung pag-aalaga sana ng pamilya niya, hindi niya ito naranasan. Tayo mga kapatid, naniniwala ako sa panahong ito, ang daming mga magkakapatid na nag-aaway-away, hindi nagkakasundo-sundo. Huwag na natin antayin na umabot yung panahon na kailanganin mo sila. Pero sa panahong kakailanganin mo na sila, wala na silang pakialam sa'yo. Kasi bakit? Mas pinili mo yung galit mo kaysa magpatawad ka sa Kanya. Huwag mong antayin na ipagtabuyan ka ng dahil galit na galit sila sa'yo. Sa panahong wala ka ng matirhan, wala ka ng makuhanan ng mga resources, kakailanganin mo na sila, pagtatabuyan ka pa din. Kasi hindi maganda ang pinakita mo sa kanila. Church, bilang isang pamilya, kung ano yung legacy ang ipinamana sa atin ng ating mga magulang, gagaya ka na lang din yung mabuti na. Himayin natin. Kung alam mong nagkamali dito yung mga magulang mo, huwag kang magalit sa kanila. Huwag mong piliin yung mga pinili nila. Piliin mo kung ano yung magbibigay katuwiran sa iyo. Kung alam mong ito yung naging dahilan kung bakit mag-aaway-away yung yung kapatid mo, huwag mo nang gayahin pa. Your choices today will shape your destiny tomorrow. Ito po yung iiwan ko tanong sa inyo mga kapatid. Alam ba ko na ilagay sa slide? Ito yung tanong mga kapatid. Why should we choose good relationships over wealth and power? Bakit mas kailangan natin piliin yung magandang relasyon kaysa sa kapangyarihan at yaman? Bakit kailangan mas manaig ang pag-ibig kaysa sa katanyagan, kaysa sa kapangyarihan, kaysa sa mana? Ano ba'y mas mahalaga sa'yo ngayon? Ano ba'y mas matimbang sa'yo ngayon? Titulo? Pamana? O yung pamilya? Marangyang sasakyan, marangyang bahay? Di baling galit na yung magulang, ang yung kapwa? Famous ka lang. Church, lalabas tayo sa lugaran nito na pipili tayo. Ano ba yung mabuti? Alam natin kung ano yung masama. Kung alam mo na yung masama, huwag mo nang gayahin pa.
Pero kung alam mong mapapabuti ka, yun yung gayahin mo. Pwede po ba tayo yumuko at manalangin? Ama, sa oras pong ito, natunghayan po namin ang kwento po, O God, sa buhay po ni Jehoram. Naging mabuti, naging maganda ang simula. May mga mabuting naipamana sa kanya, may mga legacy ang naiwan sa kanya. May mga pamilya, may mga kapatid pong naiwan sa kanya. Pero, namatay po siyang mag-isa. Namatay po siyang nasumpa ng ating Diyos. Ama, katulad sa panahon ngayon, may tinuturo ka po sa amin, Panginoon. Ano man yung galit, ano man yung mga laman ng puso po namin para magkaroon ng pagkaaway-away sa aming pamilya. Dalangin ko, Ama, na mas manaig ang pag-ibig, mas manaig ang pagmamahalan, mas manaig ang pagpapatawaran, mas manaig ang pagpapakumbaba kesa sa pag-aaway-away. Na sa ganun, Ama, dumating man sa panahon na manghina kami, may mga pamilya kaming masasandalan. Hindi katulad ni Jehoram, Panginoon. Sa panahon kailangan niyang kanyang pamilya, wala na siyang malapitan dahil siya mismo ang pumatay sa kanyang mga pamilya. Inalisan siyang ng opportunity para magkaroon ng magandang libing pero hindi na ito naranasan. Ama, maging kami sa panahong iiwan namin itong mundong ito. Hindi naman din namin alam, pero naniniwala kami. May mga pamilya kami. May mga pamilya ako na kakaagapay sa akin, mag-aasikaso sa huling araw ng buhay ko. Turuan niyo po kami, Panginoon, na mag-iwan ng mabuting at magandang legasiya. Huwag yung galit. Huwag yung mamumuhay kami sa mga pamana. Huwag yung mananaig sa amin yung mga yaman, yung titulo, kundi mas manaig sa amin yung pagmamahalan. Ito po ang aming panalangin, Panginoon, naniniwala kami. Nangusap ka at patuloy na mangungusap ka sa bawat isa sa amin. Ito po, Panginoon, ang aming binabalik sa iyo. In Jesus' name, Amen and Amen.